Magandang gabi sa ating lahat mga kapatid, mga viewers, mga kapatid na nag-aabang dito sa araw-araw na gawain ng Iglesia ng Capitol. At yung iba rin na ngayon lang nakapanood o nakapag-view nitong video na ito. Magandang gabi at mapagpalang gabi sa ating lahat. Ang dalangin ko po, sana ay mapagpala tayo sa mga awitin, mensahe ng mga awitin na magbibigay sa atin ng pag-asa at mga awitin na papuri sa ating Panginoon. Salamat kay Ate Rachel, ang masipag na diakonesa ng Iglesia, sa kanyang pag-anyaya muli sa akin na magbahagi ng pag-ibig ng Panginoon. At sabi nga, isang pribilehyo or opportunity sa akin ang makapagbahagi ng pag-ibig, ng kapangyarihan ng ating Panginoon, makapagbigay ng inspirasyon ayon sa kanyang kalooban. Ako po si Ate Jessie, uli, taga dito rin sa Balanga, pero ang destino po ni Pastor ay sa Jesus the Living Water sa Kabkaben po. Actually, last October 12 pa po ako naka-schedule, pero sa mga hindi inaasahan nating mga bagay na nangyayari ay medyo nagkaroon kasi ako ng biglaang gawain si school at nasabay yung paglalakad ko ng papers ko, yung document ko sa retirement ko po. Kaya nagpa-rescue ako kay Pastor kasi hindi ko na po nagampanan. At salamat sa Panginoon sapagkat ang lingkod naman ng Diyos ay talagang ever ready, laging handa. Kaya si Pastor yung kumuha ng aking lugar at that time. At natutuwa rin po ako, nagagalak, na ibalita na rin po sa inyo, mga kapatid ko sa Capitol, na legit na po akong retired. Last October 28 po. Tapos na po yung aking paglilingkod sa ating gobyerno sa loob ng 32 years sa public at dito nga po sa BPSU. Pero 40 years na po ako sa service. Yung 6 na taon is sa private po ako kasi hindi naman kasama yun sa length of service. Pag kasama sa public, hindi po nakasama. And then yung 2 years is mga substitute, hindi po nasama. Kaya po yung 32 na diretso po yung nakasama sa aking length of service. Kaya purihin ang Panginoon, salamat, narating ko yung hangganan ng serbisyo sa public po. Yung mandatory na po iyon, hindi na po siya optional. Salamat kasi sa dami na napagdaanan ko rin na hirap, lalo na malilit yung anak ko, nung nadestino ako ng Banas, ay hanggang ngayon, Panginoon, salamat kasi napagtagumpayan ko lahat iyon. At sa ganito pong diwa, mga kapatid, nais ko pong tayo ay manalangin, hingin natin ang presensya ng Diyos na pangunahan tayo sa ating pagpupuri sa Kanya sa pamamagitan ng mga awitin. Hingin natin yung Kanyang patnubay at samahan tayo sa ating pagbubulay-bulay. Tayo manalangin, makapangyarihan namin Diyos, sa iyo namin inihahandog ang aming pagpupuri na ito. Samahan niyo kami, Banal na Espiritu, na maunawaan ang diwa
Panginoon, ng awitin na madalas ang mga awitin ay nakapagpapabago ng buhay ng mga nakakarinig. Nakaka-bless, Panginoon, ang mga awiting papuri sa iyo. Kaya po, Ama, samahan niyo kami, gabayan niyo kami, bigyan niyo kami ng pandinig. Mababago ang buhay namin, Panginoon. At kami ay masigla na maglingkod sa iyo. Purihin ka sa iyong tanging pangalan. Amen. Mula po sa Ephesians 5:19, ito po yung mababasa natin. Ephesians 5:19. Sama-samang ipahayag ang inyong damdamin sa pamagitan ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Amen. Ayun po. Ang aking unang aawitin ay, kumbaga ito ay parang kawayan na taga sa panahon. Bakit po? Kasi kasing edad na ito ni Ruther. Baka mas matanda pa. Kasi nung kulang nalaman yung awitin na yan. Memorable po itong awitin na ito kasi isang kapatid natin sa Capitol na nanay na alam ko sumakabilang buhay na po yun ngayon, na ang aga-agang kumakatok doon sa trade, kasi doon po kami nakatira noon, maliit si Ruther, sa loob ng trade, sa compound, kasi si Pastor Alex doon ay C8 commandant. So kumakatok, pagbuksan ko, isang kapatid, at hinihingi po yung lyrics ng awitin na ito. At matagal ko na rin gustong kantahin, hindi ko lang maalala yung mga lyrics. Ano po? At ibinigay ng Panginoon sa akin yung desire ng puso ko na maawit ito. Na yung pastor na pinsan ko sa Cagayan, kinanta niya. So kinuha kong lyrics, inulit-ulit ko po. And then afterwards, nag-search ako sa YouTube. Nakita ko, sabi ko, salamat, nandito ka lang pala. Kaya yung lyrics, talagang kinopya ko at inayos ko po. At nawa po ang mensahe ng awitin na ito ay na tumatak sa puso ng kapatid na iyon na nanguha sa akin ng kopya. Alam kong tumatak kasi pinuntahan niya ako at hiningi yung kanta dahil gustong gusto daw niya itong awitin na ito. Simpleng boses lang po ito, wala pong mga effect kasi hindi ako marunong ng ma-effect. Simple lang, ngunit naniniwala ako, Lord, na yung mensahe ng awitin ang maririnig ng mga kapatid. So, kung alam niyo po ang awitin ay makiawit po kayo sa akin. Kung kamtan mo man ang mundo't kanyang yaman, maging palasyo man ang iyong tahanan, makamit mo man ang lahat ng bagay sa sanlibutan, buong buhay mo ay walang kabuluhan. Hanggang di mo nadarama ang palad ng
pag-ibig. Kung sa lupang ito ay maging tanyag ka, maging bata at matanda'y kilala ka. Ngunit di mo namamasdan si Jesus nga ng mukhaan. Lahat ng yan pawang walang kabuluhan. Hanggang di mo nadarama ang palad ng Diyos Ama, ay di mo makakamta ng walang hanggang pag-ibig niya. Hanggang di mo nababatid ang daan tungo sa langit, di mo makakamta ng kanyang pag-ibig. Kung nasa'yo man ang lakas at talino, humanga man sa iyo ang buong mundo, kulang naman sa pagbasa ng banal na kasulatan, wala pa ring halaga ang karunungan. Hanggang di mo nadarama ang palad ng Diyos Ama, ay di mo makakamta ng walang hanggang pag-ibig niya. Hanggang di mo nababatid ang daan tungo sa langit, di mo makakamta ng kanyang pag-ibig. Hanggang di mo nadarama ang palad ng Diyos Ama, ay di mo makakamta ng walang hanggang pag-ibig niya. Hanggang di mo nababatid ang daan tungo sa langit, di mo makakamta ng kanyang pag-ibig. Di mo makakamta ng kanyang pag-ibig. Ayan po ang sabi ng awitin, makamtan mo man ang lahat. Di po ba? Makamtan mo man ang lahat. Ano ang mapapala mo? Nasa iyo ang lakas, talino, power, lahat ng gusto mo sa mundo na ito, nagawa mo na. Pero ano ang halaga ng lahat ng ito? Malakas ka, matalino ka, lahat kilala ka, bata, matanda. Pagkatapos po noon, ano na? Alam natin yung story sa Bible, yung mayamang hangal. Di po ba? Nag-impok ng kayamanan sa lupa. Nakalimutan niya ang Panginoon. Sa susunod na awitin, ito po yung tugon. Ito po yung tugon.
Mula po sa Gawa 3:6, ito po yung ating mababasa, Gawa 3:6. Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak o ginto, subalit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa ngalan ni Jesucristong taga Nazaret, lumakad ka. Ito po yung story ng pagpapagaling sa lumpo, di po ba? Ni na Pedro at Juan na nagpunta sila doon sa templo at naroon itong namamalimos na ito. So namamalimos siya, pero ang sabi sa banal na kasulatan nga po sa Gawa 3:6, ang sabi nga po ay, ulitin ko, nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya'y nanghingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabihan ni Pedro, tumingin ka sa akin. Tumingin na nga siya sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak o ginto. Sa ngalan ni Jesucristong taga Nazaret, lumakad ka. I'd rather have Jesus than silver or gold. I'd rather be His than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or lands. I'd rather be led by His nail-pierced hand than to be the king of a vast domain, or be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. I'd rather have Jesus than man's applause. I'd rather be faithful to His dear cause. I'd rather have Jesus than worldwide fame. I'd rather be true to His holy name than to be the king of a vast domain, or be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. He's fairer than lilies of rarest bloom. He's sweeter than honey from out the comb. He's all that my hungering, my spirit needs. I'd rather have Jesus and let Him lead than to be the king of a vast domain.
world affords today. Amen. If you have Jesus in your life, what else we can ask for? Meron na tayong lahat, hindi po ba? Kayo unang inawit ko kanina, yung kayamanan, yung lakas, yung katanyagan, walang halaga kung wala si Jesus sa buhay natin. I'd rather have Jesus. Meron na po tayo nun, hindi po ba mga kapatid? Ano pa hihilingin natin? Ano pa yung gagawin natin? Meron tayong gagawin. Patuloy po tayong maglingkod. Patuloy po tayong gumawa ng mabuti. We are doing good, gumagawa tayo kasi po ligtas na po tayo. Hindi po tayo gumagawa para po tayo maligtas. Meron na tayong Jesus. Meron na tayong lahat. Ano pa yung hihingin natin? Gaano man kabundok, gaano man kalaki, gaano man kahirap ang buhay, ano man yung problema mo kapatid, ano man yung pagsubok, ano man yung suliranin, ang Diyos ay nandiyan. Hindi nauubusan ng paraan ang Diyos para tayo ay pagpalain. Ang bawat buhay, ang bawat isa sa atin, nandiyan ang pagpapala ng Panginoon. Magtiwala lang po tayo. Gusto ko lang pong i-share itong pagpapala na ito na tinanggap ko. Gusto ko lang pong i-share yung goodness ni Lord sa buhay ko. Tungkol po ito dito sa retirement na sinabi ko kanina. Actually po, alam nyo, problema namin ito ni Pastor, matagal na, but itinalaga namin kay Lord. Meron po kaming unit sa Villalina. And yung unit po na iyon, dahil hindi po kami nakakabayan, is sa kahirapan ng buhay nung nagsisimula kami. We decided, ipinag-pray naman namin, we decided na ibinenta yung rights namin. At yun naman yung ginawa ng iba. Sabi namin, ibenta na namin yung rights, hindi kami makakabayad, bumalik na kami sa kadre. So yun po ang nangyari. Ngunit pagkaraan po ng ilang taon, yung lungkot dumating sa buhay namin dahil sinabi ng GSIS sa akin na wala kang tatanggapin pag nag-retire ka. Para po akong pinagsakluban ng langit at lupa. Wala akong tatanggapin. Lord, sabi ko, kung wala man akong tatanggapin, basta yung bahay sa akin pa din kasi sa akin nakapangalan. Yun po nasa isip ko. At yung suliranin na yun, parang wala lang parang wala lang, hindi nakita sa amin. Ipinasa Diyos po namin. Ang sabi sa GSIS, wala. After, nung sinabi po sa akin yun, after 2 years, bumalik uli ako. After 2 years or 3 years, bumalik uli ako. At laking pasasalamat ko, mga kapatid, kasi yung sinabing wala tatanggapin, ay meron na. Nagkaroon daw ng panibagong desisyon. So, tuwang-tuwa po ako. As in, tuwang-tuwa ako. Nagpa-compute na ako At gusto ko na that time, mag-retire na kasi baka mamaya maiba na naman ang desisyon. Nag-iiba-iba po. So, nangyari po yung iniisip ko. After uli di bumalik ako dahil malapit na nga po ako nito, malapit na. 3 years ago,
malapit na. Sabi ko, punta na nga ako. Tingnan ko na kung magkano na yung matatanggap ko kasi after 3 years po uli yun. At yun po, yung nangyari. Nalungkot ako kasi ang sabi na naman sa akin is wala na akong tatanggapin. Final. Ang sagot ko, bakit po ganoon? Nung nagpunta ko, ang sabi nyo, okay na. Ngayon, iba na naman po. Oo daw. So, nalungkot ako. Nalungkot ako talaga. 3 years na lang. What will I do? So, maraming pumasok sa isip ko. Hindi ko lang sinasabi kay pastor. Sino ilalapitan ko? Paano ako lalapit? Ano yung gagawin namin? Si pastor ganun din pala. Pero siyempre po, tayo mga Kristiyano, wala naman tayong sandata, hindi po ba? Kundi panalangin. Prayer, prayer, prayer. Prayer, walang hinto. At yung tiwala. Yung promise ni Lord na pinanghahawakan natin bilang mananampalataya, hindi po ba? Nanangan ako doon sa pangako ng Panginoon. Ibinigay na niya ang lahat. Sabi niya, magtiwala ka lang. So, ganun po nangyari. Then, 1 year ago, sabi ng mga co-teacher ko, Ate Jessie, punta ka na sa GSIS. Tignan mo nga kung magkano na itatanggapin mo kasi yung pong promotion from instructor, from assistant professor 1, assistant professor 2, professor 3, ganyan. And 3 years before your retirement, yun po yung matatanggap mo. Ganun. So, sabi ko lang, saka na. Hindi po nila alam yung problema ko. Hindi po nila alam. So, I prayed. Nalalapit na. And to make it short, eto na po. Last October, ang sabi ng dean ko, dahil nga po, magtuturo pa ako hanggang October 27. Ang sabi ng dean ko, Mrs. Baklik, magre-retire ka na ng 27. Yung services mo mag-end na, pero magko-continue ka pa din as part-timer para matapos mo yung first semester. Lalo na itong panahon na ito na mahirap nang kumuha ng teacher na kapalit mo. Sige po, sabi nung ganyan. Kaya, mag-clearance ka na, ayusin mo na yung papers mo, pumunta ka na sa GSIS, etc., etc. Yes, ma'am. Kabadong-kabado po ako. Kabadong-kabado. Basta nananalangin lang ako, Lord, bahala ka na. Bahala ka na talaga. To make it short, nagpunta po ako. Dala ko mga papers ko. Eto na, tinawag na yung pangalan ko. Nung tinitinan yung computer, nung naandun, medyo matagal. Lord, tinitingnan, sabi ko, makikita yung utang ko sa bahay, hindi ako tatanggap, etc. And thank you, Lord, dahil ang sabi sa akin nung mama, ma'am, ito po ang computation as of now. As of now, October, ano yung punta ko? Before October 12. As of now, ito po yung tatanggapin nyo. Dahil ang aking pinirmahan ay yung 18 months and then agad-agad pong
agad-agad na magpe-pensyon. Yun po yung aking pinirmahan. So, ma'am, ito po yung tatanggapin nyo. Sa ganitong buwan, tatanggap na kayo ng pension, etc. Nako, in Jesus' name, thank you Lord, thank you. Hindi po maubos-ubos yung thank you ko, hindi maubos-ubos. Thank you, purihin ka Panginoon. Eto na. Hanggang sa sakyan, umiiyak ako sa katuwaan. Tapos, Lord, sabi ko, nangi pa rin ako ng tawad afterwards kasi hanggat wala yung dokumento na talagang magpapatunay kasi wala pang 20, kasi babalik ka sabi niya after 27, 28, 2 weeks, ganyan sa babalik ko ako. Hanggat wala yung talagang document, hindi ako mapalagay. Maaring magbago na naman. Sabi ko, Lord, patawad. Then, ayun po, bumalik ako the other day kasi meron note sa akin ang GSIS na pumunta ako doon, gagawa ako ng ganito, magdadala ako ng ganito, magpapanotaryo, etc. Ginawa ko po yun. Nagbiyahe ako, may biyahe na. And thank you very much, Lord, patawad doon sa inisip ko. Sabi ko, legit. Talagang meron po. Salamat sa biyaya mo, Panginoon. Salamat talaga. Kasi alam niyo po, before that talagang meron akong pledge talaga. Nagpe-pledge na ako for the church, ganyan, nagpe-pledge na ako. Hindi ko pa alam kung meron o wala, basta magpe-pledge ako. Kaya sabi ko, Lord, thank you. Thank you, Lord. May bibigay ko na yung pledge ko. So, bakit ko po sinasabi ito? Na yung imposible ay posible sa Panginoon. Di po ba? Lahat ng imposible sa tao ay posible sa Diyos. He's making ways. Yung kagalakan ng puso ko, talagang maapaw. Katulad ditong nagsishare ako, umaapaw po yung kagalakan sa puso ko na ma-share sa inyo yung karanasan ko na ito. Gaano mang pagsubok, ang dami na pong pagsubok, katulad nito, 2 bagyo na po yung dumaan, pero thank you Lord, in-spare mo kami sa Bataan. Although sa Bicol region at kung saan pa, at ito lang nakaraan na itong si Ulysses, nakita po natin yung mabubong ng bahay sa Marikina, sa Montalban, ganun din po sa Dingalan, Quezon province, na kung saan dun po nawala yung tatay ko. Nakita ko po yung pinos ng mga taga Dingalan na talaga pong was out. Kaya Lord, thank you, you spared us again. Pero Panginoon, sabi ko, yung mga nakakaranas ng ganitong pagsubok, problema, Lord, handa mo pa rin silang tulungan. Handa mo pa rin silang pagpalain. Makita lang po nila yung kalooban mo. Kaya ayun po, maraming salamat. Thank you Lord, thank you God. Na-share ko lang para po kung dumating man sa inyo yung magandang problema, no worry. Nasa atin na si Lord. Nasa atin na po siya. Wala na tayong dapat pang hingin pa. Meron na tayong lahat kung meron tayo si Jesus sa buhay natin. Sa akin pong panghuling awitin, makiawit po kayo sa akin. Alam niyo po ito. Na kung meron tayo sa atin, meron na tayong Jesus, meron na si Jesus sa buhay natin. So tayo ngayon ay lalakad ng kasama siya. Lagi natin siyang susundan. Lagi natin siyang isama sa lakad natin. Ano po? So makiawit kayo sa akin sa awitin na ito.
D. D. Just a closer walk with thee. Grant this, Jesus, is my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. I am weak, but thou art strong. Jesus, keep me from all wrong, and I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to thee. Just a closer walk with thee. Granted, Jesus is my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. Through this world of toils and snares, if I falter, Lord, who cares? And who with me my burden shares? None but thee, dear Lord, none but thee. Just a closer walk with thee. Granted, Jesus is my plea. Daily walking close to thee. None but thee, dear Lord, none but thee. When my feeble life is o'er, time for me will be no more. Guide me gently, safely on to thy kingdom shore, to thy shore. Just a closer walk with thee. Granted, Jesus is my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. Just a closer walk with thee. Granted, Jesus is my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let
mula po sa Corinthians 5, 2 Corinthians 5:7. Ito po yung ating mababasa. Mamuhay kayo ayon sa pananalig sa Diyos, hindi sa mga bagay na di nakikita. Ayun po. Sabi sa English, walk by faith, not by sight. Walk by faith, not by sight. So, sa ating pong paglakad, habang narito tayo sa daigdig, patuloy tayong lumakad, kasama yung ating Panginoon, patuloy tayong maglingkod, habang may lakas pa tayo. Lalo na tayo na mga seniors. Habang pwede pa tayong maglakad, pwede pa tayong humakbang sa sasakyan, pwede pa tayong magsalita. Magpatuloy po tayo mga kapatid. Magpatuloy tayo. Huwag tayong magsasawa. Hanggang kamtan natin yung pangako ng Diyos na lugar yung inihanda niya para sa atin. Meron tayong lugar na pupuntahan. Yung magandang bahay na inihanda niya para sa atin. Salamat sa pakikinig mga kapatid. Nawa napagpala kayo sa mensahe ng mga awitin. Nawa naging bahagi ng buhay ninyo ngayong gabi ang mga awitin na ito. Thank you sa inyong pakikinig. Thank you Lord sa inyong patnubay sa amin. Tayo po ay manalangin, dakilang Diyos, sa simpleng mga awitin na ito. Napapurihan ka namin, naluwalhati ka namin, Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos, na mamuhay kasama ka. Tulungan mo kaming lumakad na kasama ka hanggang kunin mo, Panginoon, kami. At hanggang may lakas kami, hanggang may panahon pa, Panginoon, patuloy kami maglilingkod sa iyo. Bigyan mo kami ng lakas ng pangatawan. Bigyan mo kami, Panginoon, ng matibay na pananampalataya. Bigyan mo kami, Panginoon, ng mas malalim na pag-ibig, mas malawak, mas malaking pag-ibig namin sa iyo, Panginoon. Sapagkat kayo ang unang umibig sa amin. Thank you, Father God. Thank you. In Jesus' mighty name, this we pray. Amen and amen. To God be the glory. Pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless po. Nawa, patuloy tayong makinig sa programang ito. Hindi po tayo lugi. Hindi tayo lugi. Kundi lalo tayong titibay sa ating pananampalataya. Madadagdagan yung ating mga kalaman sa pakikinig at mabebless po tayo. Promise po. Kasi yun yung aking nararanasan sa tuwing nakikinig ako sa mga programa na ito, sa mga ministry na ito. At sa lahat po ng mga online services, kung meron po kayong panahon, go, do it. Hindi po tayo lugi. Bye-bye po. God bless us all.